kailangan magkaroon ng second source of income kasi hindi habang buhay nandyan ka sa abroad. Hindi habang buhay may lakas ka para magtrabaho dyan. Lalo sa mga, ang trabaho ay parang kagaya naging trabaho ko, domestic helper. Sa iba, napaka-bless nila kasi meron silang day off na every Sunday. And yung iba naman, nakakalungkot kasi nga, halos isang buwan wala pa silang day off. May mga namit nga ako na ibang mga OFW na ang day off nila ay halos 2-3 lang isang taon. I cannot imagine myself yung ganong setup ng trabaho ko, yung tipong wala akong day off. Kahit sino po kailangan ng break, diba? So, but then, because of hirap na rin ng buhay, kumbaga, no choice, ika nga nila, kasi nga, they need to earn money. But then, as I've said, habang nandyan ka sa abroad, kahit since ganyan nga yung, let's say, wala kang day off, you need to come up with a solution na kailangan makauwi ka ng mas mabilis. Kasi ang una, hindi pwedeng magtagal ka dyan, hindi pwedeng habang buhay nag-work ka abroad. Kasi lalo pag may mga anak ka, kailangan ka nila, hindi lang pera ang kailangan nila sa'yo, kundi ikaw mismo. Yung presence mo as bilang nanay or tatay ka man is kailangan po nila yon. Ako bilang isang nanay kasi, na nakikita ko kasi yung pagkakaiba ng hands-on na nanay, isang nanay na hindi hands-on. So, para sa akin, napakaganda talaga na ikaw mismo nag-aalaga sa anak mo. I just met a lot of OFW rin kasi na pag umuwi sila, yes, nakakaipon naman. But then, ang nangyayari, nauubos din yung iniipon nila. Kasi, una, wala silang trabaho. Ang dami ko na pong namit na gano'n, yung nakaipon, muwi, tapos ubos yung pera, balik ulit ng abroad. Tapos nakaipon, muwi, naubos yung pera, balik ulit sa abroad. So, kung ganun lagi ang senaryo, di ibig sabihin, talagang tatanda ka talaga sa abroad. And ito pa, pag hindi mo tinuruan yung pamilya mo na at least yung self-dependent sila, yung tipong, kasi ang notion natin or tayo mga Pilipino, kasi ang mindset natin, pag tayo nasa abroad, tayo na yung taga-produce ng pera, tayo laging taga-provide, at lahat ng kailangan ng family natin, tayo nagbibigay. No! Ang dami ko kasi rin na nakilala na yun nga, ang tagal na sa abroad pero wala pong natitira sa sarili nila. As in, walang savings. And then there are some people nga na na-meet ko na 10 years, 15 years na sila sa abroad pero tanungin ko sila kung magkano ang na-save nila. Wala pong natitira kasi bakit? Sinesend po lahat sa family nila. And it's great to help, but then if you're going to help your family or sending money to your family, lahat ng kailangan nila ipoprovide mo. Especially kung malalaki na yung mga kapatid mo or mga worse pa kung mayroon ng pamilya, sa'yo pa rin nakadepend. That's no longer practical. Bilang isang OFW, kung ikaw yung ganon, actually hindi mo natulungan yung family mo, hindi mo sila naturuan maging independent. Kumbaga, first of all, hindi ka, kumbaga, ang trabaho mo hindi para taga-provide lang ng pera. Tingnan mo na lang kung ikaw nawala, hindi sa pagganon, kung ikaw nawala at yung family mo hindi mo naturuan kumita ng pera, hindi mo naturuan na maging independent. Pag nawala ka, kawawa naman sila, 'di ba? At the same time, ikaw rin mismo kailangan mo mag-reserve para sa sarili mo. Kasi as I've said earlier, na wag ka nang tatanda sa abroad. Kinikinaw ako. Nasa labas ako ngayon. Ay, medyo maingay kasi sa loob kaya nasa labas ako ng bahay. Sa phone. Ayan, so ayun nga, ang pinupunto ko is that hindi pwedeng magtagal ka dyan. Kailangan mo rin ng time para sa sarili mo. Kailangan mo rin at least maranasan mo rin yung tinatawag na time freedom. Yes, sabi nga, anong silbi ng maraming pera kung hindi mo naman na-enjoy yung pera mo, di ba? At the same time, anong silbi yung pera mo kung hindi naman napupunta sa bulsa mo, di ba? Yes, helping is really great. Yes, you need to be helpful, but then you need to reserve for yourself. Ika nga, how could you love others if you don't love yourself, okay? Or paano mo ipapakita yung pagmamahal mo kung wala ka na? Kailangan mo magkaroon ng another source of income. It's for you, syempre, na pagbalik mo ng Pilipinas, meron kang pagkakabalahan,
pagbalik mo ng Pilipinas, meron kang extra source of income. Kasi once na umalis ka ng amo mo, syempre wala ka ng pera. At the same time, alam mo ewan ko yung mindset kasi ng Filipino na pag ikaw ibalik bayan, ikaw na yung tipo yung parang Santa Claus ng baryo nyo. Ayan. At the same time, pag ikaw nagkaroon ka ng other source of income, nadidiscover mo more of your potential, mas na-enhance mo yung skills mo, mas na mga gift mo, talents, ganun. Kasi meron ka pang ibang potential na pwedeng ilabas, na pwede mong gamitin pag ikaw ay gumawa ng, or you have other source of income, okay? So, for me, I could advise, syempre, nasa AIM Global kasi ako. Then, I'm not saying because I'm from AIM Global, kaya ako ina-advise na pwede nyo pong gawin ang AIM Global sa lahat po ng OFW na hindi pa nakakalam sa AIM Global. Kaya I'm advising you na gawin nyo po ito. Kasi ang ganda kasi is habang nasa abroad ka, like for example, lalo meron kang Facebook, meron kang like YouTube, ganon, you have all the access with all those social networking. Pwede mo siyang gawin habang nasa abroad ka kasi you have all the time na mag-net or online, di ba? Kesa naman ginagamit mo yung Facebook para lang makipagchismisan or para magamit mo yung Facebook para lang, alam mo, just to connect to your friends. Why don't you use Facebook to earn money, o diba? So, nakakatuwa kasi kahit nandyan ka sa abroad, magagamit mo yung oras mo sa Facebook mo to earn money. At the same time, pag ikaw kasi, sabi mo na lang, anong ibang source of income kasi pag nasa abroad ka. So, isipin mo, wala talaga kasi in order for you to have a business din is kailangan mo ng yung physical na nandyan ka. So, unlike, hindi mo naman pwedeng gawin yun kasi sa abroad ka nga. Unlike pag nasa AIM Global ka or you join AIM Global is that you can do this business online, you can do this business on Facebook, doing this business. Marami kang magagawa sa business na ito, okay? Marami ng OFW na umuwi, na nag-back for good po, nang dahil lang po sa AIM Global. Tipong they were earning bigger than their earnings sa pagiging OFW nila. So my point is why not try it? Baga wala nang mawawala sa iyo. Baga you just need to try something new. Pag new ka sa networking, try something new. Okay? At the same time, it's something that you will discover yung kung saan ka pa magaling. Malay mo magaling ka pala sa in this kind of business. Saka huwag kang matakot mag-try. Yun lang naman. Ang buhay kasi subok-subok lang, ika nga ako. Ako nga kung hindi ako sumubok 7 years ago, then definitely wala ako ngayon sa Amerika. Wala ako ngayon na nag-enjoy ng oras ko with my family, with my little family. I have 2 kids and I'm enjoying so much yung time freedom. Kasi bilang isang nanay talaga, you need more time, you need more quality time with your kids. Okay, so pag ikaw nanay, I really encourage you na you need to have some time with your family, some time with your kids. So pag ikaw nanay na nag-work po abroad, I'm encouraging you, I'm advising you na you need to go home, you need to go back home as soon as possible and be with your kids. So the only way for you to be back home for good is when yung bulsa mo ay makapal na, at the same time meron ka ng ibang source of income. So yun lang naman, and yun lang mapapayo ko sa mga kapwa OFW, and let's enjoy life. Baga sabi nga nila, isa lang buhay natin. Yes, isa lang talagang buhay natin, and let's enjoy it. Hindi natin may enjoy pag tayo nag-work abroad, away from our family. Mas na-enjoying pagkasama po natin yung family natin, na meron tayo po yung kinikita. Mas nakaka-enjoy yung may pera tayo, nakasama ang pamilya natin. Alright? So, yun lang. And God bless everyone. And see you again.